Magandang araw mga bata! Ngayong May 2, 2024 ay nagkaroon ng suspension ng face-to-face classes dito sa bayan ng Agoo by order of our Municipal Mayor Frank O. Sibuma. Kaya balik ulit tayo sa ating asynchronous class para sa 4th quarter sa ating English subject at ating babalikan ang inyong Module 5 na may pamagat na Distinguish among Journalistic Writing na itinatampok naman ang news report and sports news. Bago tayo dumako sa ating maikling talakayan, ay mukhang dumami na sa inyo ang nakapanood sa ating video lesson ng ating aralin sa activity sa Module 6 at 7. Sa mga hindi pa nakagawa ng activity patungkol sa mga nabanggit na aralin, ay mayroon pa kayong time para sa mga ito para ito ay magawa. Paano nga ba ginagawa ang journalistic writing? Ang journalistic writing ay binubuo ng maikling talata na kadalasan ay umaabot lang sa 2 pangungusap ang bawat isa. Dito ay tinatalakay kung ano, sino, saan, kailan, paano at bakit nangyari ang isang kaganapan. Ang mga nakasulat dito ay makatotohanan at hindi gawa-gawa lang at kalimitang makikita sa mga newspapers at pagbabalita sa radyo, TV at maging sa social media. Sa module na ito ay tinatalakay ang 2 sa mga journalistic writing at ang mga ito ay ang news at sports writing. Ano ang news report? Ang news reports ay kadalasang nababasa sa mga newspapers pero meron din ito sa radyo, TV at social media para bigyan tayo ng napapanahong impormasyon upang malaman natin ang mga nangyayari sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng bansa at mga kaganapan sa larangan tulad ng ekonomiya, edukasyon, showbiz, sports at iba pa. Ang pagsulat dito ay direkta at wala nang paligoy-ligoy sa pagsasaad ng mga pangyayari. Ano naman ang sports journalism? Ang sports journalism ay isang pagsulat ng balita na kinatatampukan ng mga larong pampalakasan o sports tulad ng basketball, volleyball, sepak takraw at iba pa. Ang pagsulat nito ay ginagamitan ng sports lingo na akma para sa bawat partikular na laro. Tulad ng halimbawang ito. Tumira ng 3 si Michael Jordan sa nalalabing huling segundo upang masungkit ang kampyonato laban sa Jazz. At ito naman ang sasagutan ninyong gawain para sa module na ito. Maaari ninyong i-post ang bidyong ito upang inyong makopya, masagutan sa isang buong papel at inyong ipapasa sa Lunes, May 6, 2024. At iyan ang maikling talakayan para sa English 4 Module number 5. Magkakaroon pa tayo ng talakayan patungkol dito at sa mga iba pa ninyong mga modules sa inyong pagbabalik para sa face-to-face classes. Kaya huwag kayong mawawala. Ako nga pala si Teacher Ferds na bumabati sa inyo ng Happy 19th Dinengdeng Festival Agoo. Hanggang sa muli, paalam!